total nabanggit mo na yung pagbawas sa pension ng uniform personnel ay isa akong retired na sundalo. Pwede bang matanong kung ano naman ang recommendation mo para kung pwede sana may balik yung binawas at kung pwede pa dagdagan pa. Kasi kung sa amin, dyan lang ay naasahan namin. Hindi naman kami pwede na hanap pa ng employment dahil matanda na kami, iba na ang health condition namin. Pwede ibalik sana at managdagan pa sana. Sir, dahil sa Senado rin lang naman po ang tatapuhan ninyo. Itong tanong ko naman, sir. Kasi ngayong administration na to, sa amin, sa uniform personnel, medyo less ang nararamdaman namin na pagbabago. Ang tanong ko lang, ano pong inaasahan ng main uniform natin sa inyo, sa mga nakasalang na mga programs nyo, para po sa lahat, sa defense at saka sa lahat po ng inaasahan ng main uniform natin sa inyo pag nasa Senado na. Pagkalahatan, babantayan ko yung taon ng budget. Kagaya ng taon ngayon, yung 2025, alam ba ninyo na ang pensyon ng military and uniform personnel ay binawasan ng 30 billion pesos o 50 billion pesos? Ang pension of military and uniform personnel ay binawasan ng 50 billion pesos. For this year, 30 billion lang. Yan, babantayan natin yan. Madami silang binawasan. Ang education sector, binawasan ng 31 billion. Ang PhilHealth, binigyan ng zero budget. Anong priority? Yung kanilang unprogrammed appropriation. Ano yun? Simplihin natin, pork barrel. Uunahin nila yung pork barrel. Kaya kagalit-galit. Kagalit-galit, uunahin nila yung AIX. Uunahin nila yung akap. Yung akap, ang kwentuhan pala dyan, ibig sabihin, ang kakapal ng aming pitaka. Yung isang pinta sa kanila. So, di ba, riniribit yun na mga ordinaryong tao sapagkat nakikita yung kamalian. At hindi sila dapat nagre-react. Yung mga mababatas, karapatan ng bawat Pilipino magpahayag ng kanilang saloobin. Hindi nila pag-aari ang Pilipinas. Hindi mo tao-tauhan ng Pilipino na pag may nasabing hindi maganda sa'yo, patatawag mo sa Kongreso. Wala tayo sa diktadorya sa pagkakaalam ko. Pero nakikita natin yung mga galaw nila, paano tayo sa diktadorya na? You're not even free to comment freely on the action of our elected or appointed officials. Anong klaseng demokrasya meron tayo? Demokrasya lamang ng mga mayaman? Demokrasya lamang para sa mga elitista? Huwag tayong pumayag. Paglaban natin yun. Yun ang gagawin ko, babantayan ko yung budget and to see to it kung ano yung nararapat hindi lamang sa uniform personnel, hindi lamang sa military, police, and other uniform personnel. Kung ano yung budget na nakalaan at dapat ay ibigay sa kung anong ahensya, huwag nang pakialaman, kagaya ng sa education. Huwag natin ikompormiso at isangkalan ang kinabukasan at edukasyon ng ating mga kabataan. They have no choice but really find a way na hindi naman mabitin yung inyong pension, especially yung retired. But I think, correct me if I'm wrong, nag-issue ang inyong finance service noong January na na-delay yung processing ng pension noong January, di ba? So, they can provide many reasons, but one thing is certain, na-delay yung processing ng inyong pension noong January. Hindi lang kayo, pati PNP. Yung finance service ng PNP nag-issue rin na yung mga pension for January na delay. I think the notice was, or the advisory was released January 16 or 17 of this year. So kung ano man yung allocation, yun nga, babantayan natin yung taon ng budget. Hindi pwedeng pakialaman yung mga dapat talagang pondohan at binalagay sa unprogram appropriation. Yung unprogram appropriation, pork barrel lang ng mga tiwaling mambabatas yan. Huwag tayo pumayag, pera ng Pilipino yan. Huwag natin gawing priority yung ayuda, yung AIX at saka yung AKAP. Bakit binibigyan ng ayuda yung ayaw magtrabaho? Pag-isipan niyo yan. Bakit ang binibigyan ng ayuda yung standby sa kanto? Ayan, may mga kasama tayong waiter dito, yung servidor. Sila disqualified. Bakit? Kasi raw, gainfully employed sila. Di ba't malaking kalokohan? Dapat ang tulungan mo yung marunong magbalat ng buto. Bakit mo bibigyan ng ayuda, AKAP or AIX yung standby sa kanto? Kasi nga, malinaw na vote buying. Bakit hindi mo tulungan yung mga nagtatrabaho? Halimbawa, yung mga nagtatrabaho sa opisina,
Yan ang bigyan mo ng ayuda. Paano? Pataas ang inflation, bagsak ang halaga ng piso, pataas ang presyo ng bilihin, pataas ang presyo ng produkto ng petrolyo, and so on and so forth. Yan ang bigyan mo ng ayuda sa paanong pamamaraan. Eh di bigyan mo ng 1 buwan o 2 buwan income tax holiday para naman yung pinagtrabahoan nila, may uwi nila ng buo sa pamilya. Maramdaman naman nila na kumita sila. Ngayon ano sasabihin? Hindi pa pwede yan, bawal yan, illegal yan. Bakit? Yung akap ba at saka ayos, legal? Yung pamumudmud ng pera na walang proper accounting, legal mo bang maitatawag yan? So bigyan natin ng sapat na suporta yung marunong magbanat ng buto. Let us not try to create and cultivate a population of mga tamad or indolent Filipinos. Huwag natin hindi tayo aasenso dyan sa akap at ayos. Yan is nothing but a legalized vote buying. Let's not allow it. You have to make your voices heard. Magsalita kayo. Iparinig ninyo, ipaabot ninyo sa gobyerno na hindi tayo sang-ayon sa direksyon na ginagawa nila sa atin. Huwag natin pahintulutan ang iilang lamang na elitistang politiko na isulong ang kanilang agendang pangsarili lamang. Yan ang ating labanan. Ako kasi, panahon na, natanggalin na natin yung diskriminasyon sa sahod ng mga manggagawa sa Mega Manila at sa probinsya. Hindi ako naniniwala na mas murang manirahan sa probinsya. Hindi ako naniniwala na mas mura ang buhay sa probinsya. Maraming probinsya na mas mahal ang singil sa kuryente. Maraming probinsya na mas mahal ang presyo ng pangunahing produkto ng petrolyo. At ang presyo ng isang pirasong manok, na may isang pirasong kanin, na may isang pirasong gravy, sa Jollibee sa Mega Manila ay pareho lang. Ng isang pirasong manok, isang pirasong kanin, at isang pirasong gravy dito sa Baguio. So hindi totoo na mas mura ang manirahan sa probinsya at mas mura ang buhay sa probinsya. Kaya dapat iparehas natin yung sahod ng manggagawa sa Mega Manila at sa nagtatrabaho sa probinsya. Yun yung tinatawag natin standardization of wages. At finally, alam niyo, yung trabaho, yung bigat ng trabaho ng mason sa probinsya at sa Mega Manila, parehas lang. From time to time, nagpapasan sila ng isang sakong simento o isang bag ng simento. Yung timbang ng isang sakong simento sa Mega Manila ay parehas lang ng timbang ng isang sako ng simento sa Baguio City. Eh bakit mas mura yung sahod ng mason? Paliwanag nila yun. And that's one idea I think will help decongest Mega Manila. Bakit? Yung magagaling sa probinsya, hindi na pupunta ron in search of a higher daily wage rate. Kasi alam niyo yung mga na-displace ang nakukompormiso yung pamilyang Pilipino eh. Hindi man sila OFW, pero para silang OFW. Iniiwan nila yung pamilya nila eh. Nyari taga Baguio, pupunta doon. Bakit? Mas malaki sahod. Uuwi na lang. Initially, hindi, mag-uwi ako lingguhan. Mapapagod din yung tao eh. Sa bigat ng trabaho, sa bigat ng traffic. Yung lingguhan yan, magiging every 2 weeks. Hanggang sa magiging monthly na lang. Hanggang 2 week, okasyon na lang. Maaaring gusto niyang umuwi, pero yung katawan niya eh, pata na sa trabaho, pagod na, gustuhin man niya, fresh for time, hindi na niya magawa. So napapabayaan yung pamilyang Pilipino. And probably, that may not be the silver bullet to address all of our concerns, but I think it's a good start na ipagparehas na natin yung rate ng sahod ng manggagawa sa probinsya at sa Mega Manila. So that will be it, Attorney. But before we let you go, Attorney, any additional inspiration po para po sa ating mga kababayang Pilipino ngayon na nanonood sa ating mga kaibigang vloggers at saka po sa mga media. Maraming salamat sa pagkakataon. Again, I'm here on my private and personal visit sa mga linalapitan ko at hinihingan ng tulong mula pa kahapon from Nueva Vizcaya, tumuloy ako rito kagabi, hanggang kaninang umaga, at hanggang ngayon. At hihingin ko sana ang inyong tulong. Ako'y malayang nagpapasuri, nagpapasukat, nagpapatimbang, nagpapakilatis. Sapagkat karapatan ng bawat Pilipino na sukatin yung mga nangihiram ng inyong mandato at inyong tiwala na sila ay gawin ninyong senador ngayong May 12, 2025.
At kung sakali na ako ay papasa sa inyong qualification kung sino ang nararapat maging senador, tulungan ninyo maging senador ngayong nalalapit na May 12, 2025, hihingin ko bukod sa inyong mandato at tiwala na ipahiram sa akin, sana ay itulungan nyo akong mangampanya sa inyong pamilya, sa inyong organisasyon, sa inyong kapitbahay, sa inyong mga taga-probinsya, at kung sino-sino pang kilalang Pilipino sa anumang panig ng mundo. At ako'y naniniwala, ang daming problema ng Pilipinas, walang silver bullet, hindi isang tao lang ang kayang mag-resolve nito, kailangan natin pagtulong-tulungan. But we must all understand what's at stake for our country this midterm election. Masyado nang ginagahasa ang ating taon ng budget. Huwag tayong pumayag. 6.325 trillion pesos ang budget natin. Pinapasa lang ng ganun-ganun. Sinasalaula ang proseso, sinasalaula ang saligang batas, nagpapasa ng tao ng budget base sa Blancong Bicameral Conference Committee report na nagkakahalaga ng higit kumulang 241 billion pesos. Tayo magkaisa sa tulong ninyo, maghatid kayo ng bago sa Senado ngayong 2025. Ang aking numero ay 56, madaling tandaan. Hindi yung 5-6 na pautang, o hindi 5-6 na investment. Ang tubo natin, hindi nyo lang tubo natin lahat ay isang tapat, tunay at maisog na paglilingkod sa Senado sa number 56. Maraming salamat, magandang hapon at mabuhay po tayo.